Ang itinataguyod ng mga batang itinuturing niyang yaman. Pero ang hindi inakala ni Delia, isa sa kanyang mga anak ay mananakawan ng kamusmusan. Magandang hapon po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Anak, bilisan nyo. Mahuhuli na kayo sa klase. Anong oras na? Hiwalay sa asawa si Delia. Kahit menor de edad pa ang apat niyang anak, katuwang niya ang mga ito sa buhay. Yung mga bag nyo, nandyan na ba lahat? Kumpleto na ba? Ang kanyang mga anak din ang nagpapagaan ng kanyang mga pasanin. Nahuli na kayo sa klase. Sige na, maging ingat kayo, ha? Ikaw, alalayan yung mga kapatid na babae. Lalo na ang batang si Diday, hindi niya tunay na pangalan. 9 na taong gulang at pangalawa sa mga anak ni Delia. Masayain po siyang bata. Malambing po siya. Saksi ang mga anak ni Delia sa mga sakripisyo ng kanilang ina. Anong oras ba ang uwi mo, Delia? Ako, Henry. Umagahin na ako. Mag-inventory pa ako. Hindi ko na alam kung anong oras ako matatapos. Okay lang yan. Ito naman ako tatambay. Hintay na lang kita. Ano ka ba naman? Sige na. Ako nang bahala sa... Ginawa niyang araw ang gabi para makapaghanap buhay. Namasukan siya bilang kahera sa isang videoke bar. Pinagkakasya ko po yung 300 po sa pamagitan na lang po ng konti-konti ng araw-araw po namin. Yung iba po ay tinatabi ko po para may pambayad po ako sa bahay. At para may dagdag kita, doble kayod din siya bilang masahista. Ibang sideline po. Sa massage po, maraming customer, yun, nagbibigay sila ng tip. Ito lang, nagkakaroon ako ng malaking finance na pera. Sa kanyang trabaho, hindi raw maiwasang mapalapit siya sa ilang customer. Isa na rito ang 52 anyos na lalaki na itatago namin sa pangalang Henry. Mabait po siya. Masayahin po siya. Tila parehas daw ng kapalaran sina Delia at Henry. Hiwalay din daw si Henry sa asawa. Kaya naman, madali niyang nakapalagayan ng loob. Masahe pa? Masahe pa? Tulog ako. Hindi naglaon, naging magnobyo sina Delia at Henry. Mga anak, si Tito Henry. Anong gagawin? Oh, bless mo na, bless. Halika dito. Ayan. Siya talaga ang una. Halika. O, Diday. Nung madalas na kami nagkikita niyan, lagi na siyang pumunta sa bahay. Nung nag-okay na po ako sa kanya, sige, pwede kang pumunta ng bahay, bumibisita. Naawa daw siya sa amin, kailangan na daw akong tulungan para hindi na daw ako lagi-lagi sa trabaho ko. Labis daw ang kabaitang ipinakita ni Henry sa kanilang mag-ina. Katunayan, itinuring daw ni Henry na parang tunay na anak ang mga bata. Ang Tito Henry ninyo, nagka-bonus. So, syempre, lahat kayo may bonus din. Ako naman, Han. Ito, Abala ka pa. para sa iyo yan. Akin talaga. Oo. Naku, Tapos, ito, sa'yo. salamat po. Ito, para sa'yo. Minsan lang mangyari yan, ha? Tingnan ko nga kung kasya sa'yo. Maliit. Sukat mo nga, tingnan natin, ha? Ayon kay Delia, kapunang-punang sa apat na magkakapatid, si Diday ang naging malapit kay Henry. You're welcome. Pero nung taong 2012, panibagong dagok na naman ang dumating sa buhay ni Delia.
ang pinapasukan niyang bar biglang nagsara. Kaya tanging sa pamamasahe na lang daw umasa ng pagkakakitaan ang ina. Kontak to. Sa isang linggo po, mayroon siguro ako mga customer, mga 2-3 customer. Magkano po ang binibigay sa inyo? 200 po ang massage ko po. Ano nangyari doon sa barangay kahapon, yung paligan niya? Dahil hindi naman regular ang kanyang sideline, madalas daw tapusin sa pera si Delia. Lumalapit daw siya sa ilang kaibigan para humingi ng tulong. Ikaw talagang sadya ko. Isa ang 59 na taong gulang na tatawagan nating si Lito sa nilalapitan ni Delia. Manghihiram sana ako ng pambili ng bigas at ng ulam. Kung may sobra lang naman sa'yo. Meron naman. Buti inabot mo ako rito sa barangay. O yan, pwede na ba yan? Salamat. Salamat, Kuya Lito. Isa, dalawa. Daya. Kahapon no. Diyan ba si Delia? Ida yung mama mo? Mama! Sukang rito po! Hanap ka! Uy, Kuya Lito, napadaan ka. Kasi may sobrang nandado sa barangay. O, para sa'yo. Salamat. Hindi ka talaga nakaka... Dahil itinuring ng kaibigan ni Delia ang tanod at kadalasang tinatakbuhan sa kanyang mga problema, nakakilala rin sina Henry at Lito. Salamat pare sa pag-aalala sa kanila. Madalas kang ikwento sa akin ni Delia Napakabait mo raw. Eh naman, kung may tutulong lang naman konti. Hindi na ako magtatagal, magpapalam na ako. Nice meeting you ulit. Pero nag-uusap po sila. Siyempre, pumupunta po sila sa bahay. Pare-pareho po silang pumupunta. Welcome naman po ako kasi kaibigan tag ko po yung isa. Kaliwat kanan ang mga tumutulong kay Delia. Pero tila wala rin katapusan ng kalbaryong pasan niya. Dahil nito lamang nakaraang Disyembre, ang pinakamakulit niyang anak na si Diday may kinimkim na pasakit. Bakit ka? Ah! Aray! Ma, wag po. Wag po, ma. Sakit po. Ano ba? Wag po, ma. Aray po, masakit. Patingin ako. Wag po, ma. Wag po. Patingin. Po. Diday? Bakit ka? Ah! Aray! Ma, wag po. Wag po, ma. Sakit po. Ano ba? Wag po, ma. Aray po, masakit. Patingin ako. Wag po, ma. Wag po. Patingin. Po. Diday? Bakit mapula? Ano nangyari sa'yo? Wala po. Anong wala? Sino gumawa niyan sa'yo? Si Kuya Totoy po. Yung kapitbahay. Paano? Anong ginawa niya sa'yo? Pinanood lang po ako ng po sa kanila. Tapos niyayaw niya po ako maglaro po sa kwarto. Diday, gusto mo maglaro? Tara, punta tayo sa kwarto. Anong laro, Kuya? Basta, laman. Tara. Sige. Hindi na po ako inubaran. Pupunta
tayo sa pulis, ha? Tapos lahat yan sasabihin mo, lahat ng ginawa niya sa'yo, ha? Ha? Halos pagsaklo pa ng langit at lupa ang inang si Delia sa nalaman. Yung niyaya daw niya yan sa loob ng kwarto. Siya, yung anak ko. Sumama naman yung anak ko dun sa kwarto.